Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung press conference ni Tatay Digong kagabi. Ako, hindi ako nanood ng live. Ngayon na lang ko nakapanood. Pagising ko kaninang umaga, nakita ko ang post ni Dr. Lorraine Badoy. Ito sabi niya, 10.5 million live views. Rockstar. Ano ba ito? Nung binasa ko yung mga comments, press conference para si Tatay Digong kagabi. 10.5 million. So talagang bumuhos ang suporta ng milyon-milyon Pilipino kay mga nabasa kong comments. Katulugon na daw yung iba, may trabaho bukas, kailan pinanood pa rin live yung press conference ni Tatay Digong. Grabe. Ngayon ko lang umaga pinanood, ang nagustuhan ko doon yung sabi niya na, kayang-kaya ni Inday yan, anak ko yan eh. Okay, parinig ko yung portion na yon. Ako, I have full faith. Kaya niya yan. Oh. Anak ko yan eh. Kilala ko. Kasi talagang hindi na daw palalampasin ng Pangulong Marcos Jr. yung pinagsasabi ni BP Inday. So yun na, may subpuena na siya ng NBI, tatawag, yan, mag-explain. So ano sa tingin nyo? Akala ko mayroong immunity ang Vice President. Yung narinig ko kagabi sa NBI Director, wala palang immunity ang Vice President. Bakit kaya? So yun, pinapa-explain. So I don't know. The way I see it, baka tutuluyan, dito na siya kakasuhan. Ang ikakaso is, yung narinig ko lang grave threat, sedition, something like that. So medyo nag-worry ako kagabi nung marinig ko yun na most likely kakasuhan siya. Sabi ni Tatay Digong, anak ko yan eh, kaya niya yan. Okay, so ituloy natin. Kaya yan. Pero, one thing is clear, yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. So, Yun. ano ang magiging logical? One thing is sure, direksyon ng administrasyon, Marcos administration, yung amin sa sisirain talaga sila. I-connect natin ito sa pahayag o post ni Attorney Glenn Chong. Kasi sinampahan na rin ng kaso si Attorney Glenn Chong, disbarment case. Disbarment. Kaya as early as August this year, meron ng kaibigan ni Attorney Glenn Chong nag-advise sa kanya na humiwalay ka na sa mga Duterte, huwag ka nang sumama. Kasi sisimulan na nila ang all-out attack o pagpulbos, paglumpo sa mga Duterte. So, mabuti, si Attorney Glenn Chong is ayaw kong aalis sa mga Duterte. Let me fall with them. So, ito na, nangyayari na. So, target ng administration is talagang sisirain nila ang mga Duterte. Conclusion with everything that is happening now. Is BBM going to suffer the same fate as his father? I do not, that remains to be seen. So, magandang tanong yon. Will history repeat itself? Anong nangyari sa Marcos Sr.? Napalayas through people power. Mangyayari din ba kay BBM? Maganda yung sagot ni Maganda yung sagot ni PRRD. It remains to be seen. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Mayor, is it not a good idea for Vice President Sara to just answer the questions that are being posed by... Nag-a-answer nga ng question sila eh. Yung Yung quad man hanggang sira. how did she Yes,
kasi pina-explain nga niya muna yung ano niya. Kasi hindi pa tapos ang COA. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain, magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. So that if COA would, 6 months yan eh, if COA would be asking additional documents, hindi sila magkandarapa, maghanap kasi nandyan na lahat. Ina-investiga na nga eh. Eventually, mag-testify yan dyan. Pero yung mga documents, So, yan po ang problema dahil ongoing pa yung proseso ng COA. Hindi pa final, hindi pa conclusive yung findings ng COA. Notice of disallowance pa lang ang nakita. Sa proseso is yung ahensya bibigyan ng pagkakataon na kumpletuhin ang mga documents. Hanggang Pebrero 2025 pa ang palugit ng COA. Pumasok naman ang Kongreso. Sila naman ang gumagawa sa trabaho ng COA. So, doon na mo nagsimula. So, walang problema yung audit. Yan, pera ng taong bayan yan. Kung napatunayan na dinispal ko, edi mananagot si VP Sara. Kailan, dapat sana patapusin muna yung proseso ng COA. Inuunahan naman ng Kongreso. Yan tayo nagkakaproblema. At yung tanong dyan, bakit Office of the Vice President lang ang inuutingkay? Na ang dami-dami ng mga ahensya ng gobyerno na mayroong confidential fund. So, sinisingle out nila ang Office of the Vice President. Yun ang problema. muna, hindi yan trabaho ng Sir, may mga Hindi trabaho ng Kongreso sana. People power na lang daw po. Ilipat. wag, alam mo, dumaan ako pagka-presidente. So, yun. People power. Ayaw niya. Ganon din ang sabi ni Attorney Panelo. Hindi naman kailangan ng people power. Ano lang, ang sabi ni Attorney Panelo, magsalita lang, lumabas sa lansangan at iparamdam, ipahayag ang inyong mga hinaing, ganun lang. At hindi na yung people power na nangyari yung 1 and 2. Yun ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo at yan din si PRRD ngayon. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Pati itong lukulukong Malacanang, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si Anyo. Wala ko naman yan, hindi namin kaya yan. Sino naman? Ang gusto nila ipalabas na palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pa nga audit eh. Gusto na nila palabasin gano'n. Yun, mind conditioning. Gustong ipaabot sa taong bayan ng magnanakaw si VP Sara. Para masira siya sa taong bayan. Kaya lang, ito, every time na may ganito, mag-post, grabe ang mga comments. Dito natin malalaman ang saloobin ng taong bayan, mga netizens sa comments. Ito pinost ito ng GMA Integrated News. Mainstream media ito. Pabor sa administrasyon. Anak ko. 4,300 comments. Binasa ko. Halos lahat ng comments, pabor sa mga Duterte. Magbasa lang ako Si Mike Mars, 10 years driver's license, 10 years seaman's book, 10 years passport. Sobrang napakinabangan ko yan. Salamat PRRD.
Sa iyo lang namin naranasan ang tunay na leader na nagmamalasakit sa bansa. Maraming salamat dahil sa panahon ng panunungkulan mo, naranasan namin maging ligtas. God bless po. Dagdagan pa sana ni Lord ang buhay mo. Grabe. Tapos may nag-agree, yes, si Princess Garcia. Yes po. Super laking bagay yung 10 years. Salamat. Mixed Vloggers Games, ha. Paano naman? So, grabe. Isa ako sa nakinabang 10 years passport. Grabing mga comments na positive. Ito, Ranolfo Sanchez. It's 12 midnight na may pasok pa bukas pero tinapos ko talaga ang press con. Hindi nakakasawa pakinggan ang bawat tanong. Very interesting ang sagot. Duterte pa rin. Joy Ireland. Naka-live ito sa TikTok kanina. Naka 12 million heart at 22,000 viewers doon sa TikTok account ni Tatay Duterte. Ken Channel, Tatay Diggs, mahal ka namin. Sana magpresidente kayo ulit. Hindi talaga ako magsasawa manood kapag kayo ang nagsasalita. So, ito po, sana itong taga-kabila, magbasa kayo ng mga comments para malaman nyo kung ano ang sentimento ng mga taong bayan. So, mabuhay. Tatay Digong, mabuhay BP Inday Sara.